Sir Sandro, bakit po lagi kayong nagpupuyat dito? Tanong ni Caleb habang naglilinis ng espresso machine. May mga reports pa akong kailangan tapusin, sagot ni Sandro. Pero ang totoo, inaayos niya ang mga herbs at potions sa backroom para protektahan ang coffee shop. Alam mo Sir Sandro, lang lumapit si Caleb. Napansin ko, iba ang lasa ng kape kapag ikaw nagpiprepare ng beans para sa shift ko. Napahinto si Sandro sa pagtatype. Paano niya napansin yun? Sinasadya niyang lagyan ng konting energizing herb ang coffee beans ni Caleb para hindi ito mapagod sa morning rush. Mahinasyon mo yan, pagtatakang sabi ni Sandro. Hindi, tumawa si Caleb. Kapag malungkot ako, biglang may cinnamon at honey ang latte mo. Paano mo nagagawa yon? Isang araw may nahulog na maliit na pouch mula sa bulsa ni Sandro. Mabilis na kinuha iyon ni Caleb. Ano to? Curious niyang tanong. Isa lang yan sa mga spice natin. Lumapit si Sandro. Hindi, binuksan ni Caleb ang pouch. Dried herbs at crystals to. At parang may energy. Dapat hindi mo nakita yan. Yun ang sabi ni Sandro. Bakit? Ano ka, kukulam? Pabirong tanong ni Caleb. Mango si Sandro. Oo, ginagamit ko yan para protektahan ang coffee shop at ang mga taong nagtatrabaho dito. Lalo na ikaw. Bakit? Bakit ako? Tanong ni Caleb. Mapit dahil huminga ng malalim si Sandro. Nakita ko kung gaano ka kagaling at passionate. Ayoko mapagod ka o mawala ang sparks mo. Mga ilang gabi ang lumipas, nandyan na naman sila sa coffee shop after closing. Naka-off ang mga ilaw, ang mga silya ay nakaakyat na sa mga lamesa. Caleb, bakit hindi ka pa umuwi? Tanong ni Sandro. Kasi mapit si Caleb sa counter kung saan nakaupo si Sandro. Mas gusto kong naririto kasama ka. Alam mo ba, Sir Sandro? Mahina niyang sabi. Hinaplos-haplos ko yung mug na ginagamit mo pag break time. Parang ramdam ko ang init ng mga kamay mo. Walang imik si Sandro. Bigla lang niyang kinain ang distansya sa pagitan nila. Caleb. Ramdam ni Sandro ang malambing na pagdagiti ng mga daliri ni Caleb sa kanyang kamay. Ang init, ang panginginig. Ang init ang kamay mo. Ang init ang kamay mo. Nanginginig ang boses ni Sandro. Parang nasusunog ako. Ang lamig ng kamay mo, sir. Kulong ni Caleb. Dapat hindi nangyayari to. May inang protesta ni Sandro. Manager ako. Ikaw ay, dalawa lang tayo dito ngayon. Sabi ni Caleb. Malapit na sa labi niya. Walang manager. Ang barista. Ikaw at ako lang. At doon sa gitna ng mabangong coffee shop, sa unang pagkakataon, nagkatagpo ang kanilang mga labi. Sa gabing yun, natuto si Sandro ng bagong mahika. Mahika ng pag-ibig na kaya niyang patigilin ng oras sa gitna ng coffee grounds at unan. At gawing tahanan ang mga bisig ng isang baristang naging liwanag sa kanyang organisadong mundo.